Merry Christmas, Air Signs! Alamin natin kung ano ang energy mo ngayon. Gamit itong tasa reading. Pasensya na guys kung hindi masyadong makita. Base sa tasa na ito ay pinapakitang magre-relax ka. Mag-iipon ka ng energy. Ayaw mong isipin yung kung ano man patungkol sa trabaho mo o kaya negosyo. May mga air signs na sinubok talaga yung kakayahan mo sa trabaho. Maaasahan ka. Hindi ka tulad nung isang person na panay utos sa iyo. At kahit sa negosyo, maraming umorder sa iyo or marami kang ginawa or tinapos para sa negosyo mo. Very strong person ka at fit ka sa negosyo mo or sa trabaho mo. Nagtatagumpay ka dahil sa namamanage mo ng tama yung oras mo at saka yung makakayanan mo. At saka, bagong taon nga talaga kasi may mga bagong oportunidad na darating sa iyo, nasisimulan mo, na merong tagumpay at ito yung mananaig. Mangyayari ito in the near future at tuloy-tuloy yung magandang trabaho mo o kaya negosyo. May mga ilang air sign na iniisip mo kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Minsan nakakatulong yung komento, minsan hindi. Tanggapin mo yung idea, isipin mo, pero yung final decision ay kailangan ikaw. Para sa mga single, merong bagong love na darating. At nasa sa iyo kung seseryosohin mo ito. Kasi merong mangyayari sa inyong dalawa. Ang ilan magkakaroon ka ng illness o kaya ay magkakaroon ka na ng baby. Kaya makakaapekto ito sa trabaho mo, gawain o kaya negosyo. Kasi kahit sa tasa, pinapakita yung pagkakaroon mo ng personal space. Kapag pinairal mo yung pagpaprioridad sa sarili, magkakaroon ka ng kapayapaan at saka magagawa mo din yung mga gusto mo. Hindi naman siya pangmatagalan na problema lalo na kung aaksyonan mo. At saka, meron ding problema na darating mula sa mga taong nasa paligid mo, pero yung positive energy mo ang magiging daan para sa resolusyon. At saka, marami kang panahon na para ma-achieve yung goals mo. Makakatulong din yung kaibigan mo at ang family mo para mag-speed up yung achievement mo sa buhay. At saka meron kang dalawang oportunidad na pagpipilian. At saka bago mo to gawin, hihingin mo muna yung payo ng kaibigan mo or ng family mo. At ito yung magpapabago sa buhay mo in the near future. At base dito sa tasa, susundin mo yung nararamdaman mo. Magagawan mo to ng paraan at madidiskartehan. Darami din yung mga kakilala mo or mga taong pagkakatiwalaan. May mga person na makakapagpahinga sa bagong taon or pagkatapos nito. Makakatulong sa iyo yung pagpapahinga para mas lalo mo mapag-isipan yung mga minamanifest mo na unti-unting magkatotoo. Gamit ang tarot cards, alamin pa natin yung ibang energy mo bago matapos itong taon na ito.
Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Hermit in reverse, King of Swords in reverse, Four of Cups. Sa mga cards na ito, sinasabi na merong person na mainit yung ulo. Wala ka sa mood, hindi mo gusto mag-care, ayaw mo ngumiti. Kasi itong person na to, puno siya ng galit. Kaya nga nambubuli siya kung ano yung mga sinasabi niya. Walang kontrol. At saka dito sa cards, ang tinutukoy ay lalaki. Posibleng andin siya, single parent. At ang payo ng cards, magpahinga ka. Kasi masyado nang nagamit yung energy mo. Nauubos na rin yung pasensya mo. Nagkakaroon ka na ng yung bang nadidepress ka. At yung galit or emosyon ay natutuon sa ibang tao or bagay. At saka hindi rin natutugunan ng person na ito yung pagiging magulang. At kung may kilala kang ganitong person, umiwas ka kasi King of Swords nakabaliktad. Pwede siyang manakit. Sa career o negosyo, maganda naman yung daloy pero nai-stress ka sa dami ng responsibilidad. Kahit na stressful itong trabaho mo o negosyo ay pipilitin mong matapos. Sa negosyo, pwede mo namang kontrolin yan kung ikaw yung magdidesisyon na hanggang dito lang. Sa career, maghinay-hinay ka kasi ito yung panahon na marami talagang gawain. Kaya wag mong hayaan na maapektuhan kahit yung kalusugan mo dahil sa sobrang dami ng gawain. Yung changes sa career ay ikaw yung magdedesisyon kung hanggang kailan mo ito gustong gawin. Pero hinay-hinay sa mga decisions. Ang ilang single, meron kang person na nagustuhan pero hindi niya masuklian yung pagmamahal mo. Ito muna yung alamin natin, additional card. Page of Cups. Pangatlong card na ito para sa mga person na mahiyain. Huwag kang mahiya sa naiisip mo or gustong gawin. Go for it. At saka i-express mo yung sarili mo, lalo na't hindi ka naman nakakasakit ng kapwa mo. Isa pa ang card ang kailangan natin. The Wheel of Fortune. Itong card na ito ang nagsasabi na may mga sitwasyon talaga sa buhay mo na may hirapan kang makontrol. Kung sa tingin mo, nagpapastress lang sa iyo yung situation, ikaw na mismo yung lumayo. Ikaw yung magbago ng desisyon para sa ikakabuti mo or ng situation. Para sa ilang single, ituloy ko na may mga sitwasyon talaga na hindi ibinibigay sa'yo kasi hindi makakabuti. Kaya hindi ibinigay sa'yo kasi merong mga sitwasyon na hindi kayo pagkakasunduan. Para sa ilan na nasa relationship, gusto mong magkausap kayo ng person mo. Pero yung person mo, ang isinusukli niya, ay yung mga gusto mo lang marinig, hindi yung katotohanan. At ito yung nagpapalungkot sa iyo kasi nararamdaman mo na hindi totoo yung person mo sa iyo. Two of Wands, the Magician, Two of Cups. Sa
Mga cards na ito ay pinapakita na may sitwasyon na nag-iisip ka kung mag-i-stay ka ba sa situation or i-let go na lang ito. Naghihintay ka ng sign kung ano yung desisyon na dapat mong tahakin. At saka sa cards na ito, kahit na lalaki yung pinapakita na energy, para sa mga babae, ito yung gawin mo para sa sarili mo. Na maging matapang sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, lalo na sa mga decisions mo. Mag-focus ka sa mga dreams mo, sa mga bagay na gusto mo, lalo na't merong opportunity na darating. Sa financial, kailangan meron kang backup plan kung meron ka mang gagawing desisyon para sa karir mo o negosyo. Kasi maaapektuhan yung daloy ng financial mo sa mga gagawin mong aksyon. Sa maingat at mabusisi na desisyon, magkakaroon ka ng financial success. Magiging komportable ka sa daloy ng financial mo at saka meron na ring pagkontrol. Para sa ilang single, meron kang person na nagugustuhan pero hindi ka pa makapagdesisyon sa ngayon. Kasi may ilang single na ang nagugustuhan mong potential person ay yung bang meron ng karelasyon o kaya yung karibal mo, malakas yung charms. Kaya hindi mo matuloy yung feelings mo. Hindi mo to may iwasan kasi close sa'yo yung person or kilala mo. Ang ilan na nasa relationship, LDR ang connection nyo ng person mo or hindi kayo masyadong nagkakasama. Itong additional card na The Fool, ang ibig sabihin ay i-let go mo yung pagdududa sa sarili. May mga pagkakataon sa buhay mo na darating na minsan lang na mangyayari sa buhay mo. Nasa tamang pag-iisip ka naman kaya ikaw yung magdedesisyon para sa buhay mo. Itong Nine of Swords naman ang nagsasabi na harapin mo kung ano yung kinakatakot mo kasi hindi mo ma-experience kung ano yung mangyayari sa next step ng buhay mo, kung ano yung magiging development kung hindi ka magdedesisyon para sa sarili mo. Mas lalo mong marirealize yung abilidad mo at saka limitasyon. At saka may sitwasyon talaga na kailangan mong i-let go para may bagong darating sa buhay mo. At saka ang ilan na nasa relationship ay nagkakaroon ng next level ang relasyon nyo. Yung pang nagiging confident or palagay kayo sa isa't isa. At saka may mga ilan na magkakaroon ng long-term na plano, naka-dalawang cards ka na. Pwedeng pareho kayo ng goal o kaya yung magpapakasal. At saka yung mga cards ay sumisimbolo rin ng new beginning o kaya magkakaroon na kayo ng baby ng person mo o kaya kapayapaan. Lalo na kung nararamdaman nyo na yung relasyon nyo ng person mo ay may respeto, suporta at love, mas lalo pa ito mag-grow at magiging payapa. Itong mystical card mo na sacrifices, ibig sabihin, katulad ng ipinakita sa mga tarot cards na meron talagang kailangan na sitwasyon na isakripisyo mo or i-let go para sa bagong darating na simula sa buhay mo. Itong receiving naman ay nagsasabi na may mga sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong tanggapin. Kaya may mga dapat kang i-let go kasi pinapaalam sa iyo na tinutulungan ka ng langit or ng universe para sa mga blessings na karapat-dapat na dumating sa iyo.
Kasi itong worth, ibig sabihin karapat-dapat ka sa love at saka respeto. Para maikukondisyon mo din yung emosyon mo at saka naiisip. Huwag mong hayaan na yung mga bagyong dumarating na problema sa buhay mo ang makasira sa kahalagahan mo. Mga plano or pangarap sa buhay. Wala naman sa atin yung mape-perfect natin yung buhay natin. Pero kayang-kaya nating maisaayos. At saka, sa mga nasa relationship, yung relasyon mo sa kapwa mo, sa person mo, ay kailangan ng reconciliation. Kung imposible man itong mangyari, ay huwag nang dagdagan anuman ang marinig mo sa ibang tao. Para hindi mo makuha yung negatibong energy ng iba. Siya nga pala guys, thank you sa inyo sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. The World in Reverse, Six of Swords in Reverse, King of Pentacles. Itong mga cards mo, kahit ito nakabaliktad, makakamit mo pa rin yung tagumpay. Pero may pagka-delay. At saka merong sitwasyon or problem na darating sa'yo na hindi mo gugustuhin na malaman. Pero marireveal sa iyo. Meron namang mga person na pagkatapos ng holiday, babalik ka na sa lugar na kung saan ka nagtatrabaho or nakatira. May mga problems na dumarating sa iyo kasi alam nung ibang tao or family mo na ikaw yung isa sa magbibigay ng solusyon. At saka, ang ilan sa inyo, pinipili mo talagang magtrabaho na lang or bumalik sa lugar na kung saan ka nagtatrabaho or nakatira kasi ikaw yung inaasahan. At saka, mas matagumpay ka sa ibang lugar. Para sa kalusugan, pahalagahan mo yung sarili mo para walang maging delay or hadlang sa mga gawain mo. At saka magkasakit ka man, ang ilan sa inyo, makaka-recover ka rin agad kasi malakas yung stamina mo. Ang ilang single, nagiging maingat ka sa mga taong nagiging karelasyon mo or connection kasi nakikita mo na kung ano yung intensyon nila sa iyo. Hinahanap mo talaga yung solid or mapagkakatiwalaan sa relasyon na bubuin. At saka dito kahit wala kang love life, stable ang pamumuhay mo. Para sa ilan na nasa relationship, inabandon na ng person mo ang relasyon nyo at hinihintay mo siyang magbalik. Kasi gusto mo na ng klarong desisyon sa kung ano yung patutunguhan ng relasyon nyo. Hindi ka na rin nagiging masaya. Mas pinapahalagahan mo yung totoong mga taong nangangailangan sa iyo. Itong Five of Pentacles ang nagsasabi na kung ano man yung mga problemang dumarating sa buhay mo ay merong solusyon at saka may mga taong makakaunawa or tutulong sa iyo. At saka paalala din itong card na ito na huwag mag-risk sa mga sitwasyon na hindi ka sigurado. Kasi kung hindi mo pag-iisipan yung mga desisyon mo, mas merong pagsisisi kaysa sa magandang inaasahan mo. At saka itong Three of Pentacles naman ay ang nagsasabi na yung magiging outcome ng buhay mo ay mapapabuti. Hindi mo kailangan masyadong mag-worry at saka nasa tamang direksyon yung tinatahak mo.
At saka kahit na stressful ka or depressed sa trabaho mo or sa negosyo mo na sobrang busy, ay namamarkahan ka ng magandang imahe ng boss mo, kasamahan, or ng mga taong nagtitiwala sa iyo.